calm and keep listening. May kakilala ka bang judgmental? Lahat naman tayo ay nakaranas na ng panghuhusga, di ba? Hindi ako nagmamalinis. Minsan hinuhusgahan natin ang iba nang hindi man lang tayo nag-iisip. Pero paano naman yung mga tao na judgmental sa lahat ng oras, sa lahat ng anggulo? Yun ang napaka-toxic na ugali. Nakaka-bad trip silang kasama kasi lahat na lang ng bagay ay pinupunan nila. Hindi lang naman mga Pinoy may ganitong ugali. Lahat ng lahi ay judgmental. Ngayon ay may 12 senyalis akong sasabihin sa'yo at dito mo malalaman kung judgmental ba ang isang tao o ikaw ba ang judgmental. Number 1, hindi sila nauubusan ng opinyon. Halos lahat na lang ng nakikita nila, may masasabi sila. May kakilala ka bang ganitong tao na hindi nauubusan ng opinyon sa lahat ng bagay? Ang mas malala, miyembro pa ng pamilya o kasamahan mo pa. Needless to say, I do express my opinions most of the time. We were taught when we were little that it was fine to express our opinions as long as we did not accuse someone or step on someone's toes. We could not be sassy in our actions, but we had a right to speak our minds. Kapag may mga taong nagbabato ng negatibong opinion tungkol sa'yo, huwag mo silang patulan. Alam kong mahirap manahimik, pero kailangang hindi ka bumaba sa kanilang level. Kung wala kang masabi pabalik, manahimik ka na lang. Kung hindi ka interesado sa opinion nila, lumayo ka na lang. May opinion kasi na walang kwenta. May mga opinion din na nakakatulong sa pag-unlad natin. Alam mo naman kung ano ang kaibahan, di ba? Kaya ini-ignore ko sila. Hindi ko nga sila tinitingnan eh. This is the best thing to do, but it's not always possible, lalo na kung ang taong ito ay kasamahan mo o kapamilya mo. Tandaan mo, hindi na kailangang patulan sila. Masasayang lang ang oras mo. Hindi mo naman sila mababago kung makipagtalo ka. At tupagin mo na lang ang mahahalagang bagay. I also believe that behind every opinionated and self-righteous person lies a scared, maladjusted child trying to deal with a lot of things that they don't understand. Hindi natin makukontrol ang ganitong mga tao, pero makukontrol natin kung paano tayo mag-respond sa kanila. Number 2, ayaw nilang mahusgahan. Marunong silang magbigay ng opinyon sa lahat ng bagay, pero ayaw nilang makatanggap ng opinyon galing sa ibang tao. Manghuhusga sila, pero ayaw nilang mahusgahan. Hindi nila kayang tanggapin yon. Subukan mo silang punahin. Siguradong magagalit sila. Siguradong mababaliktad ka. Sila na ang magiging biktima. Yan ang ugali nila. Palagi silang nanghuhusga, pero galit naman kapag sila na ang huhusgahan. Pero sa totoo lang, likas na ito sa atin eh. Automatic natin itong ginagawa. Hindi rin kasi tayo magpa-function sa mundong ito. Kung hindi pa tayo nakapanghusga ng kapwa, ito ang tama, mali ito. Gusto ko ito, hindi ko gusto yan. Kaya, kung ang panghuhusga ay isang likas na bahagi ng ating buhay, bakit napakasensitibo natin kapag tayo ang hinuhusgahan? Bakit hindi lang natin tanggapin? Katulad ng libro, hinuhusgahan natin na boring ang libro nung nakita natin ang cover niya. Hindi pa nga natin binasa, hinusgahan na natin. Paano kung ang malapit mong kaibigan ang nanguhusga sa'yo? Siyempre masasaktan ka. Bakit? Kasi iniisip mo na totoo ang sinasabi ng kaibigan mo. Wala ka kasing tiwala sa sarili mo. This judgment reveals the negative self-image we carry of ourselves. Kung ayaw mong husgahan ka, kung hindi mo kayang tanggapin ang masakit na panghuhusga nila, huwag kang manghusga. Number 3, naniniwala sila kaagad. Ang taong mapanghusga, sobrang liit ng utak niyan. Hindi pa nila alam ang buong kwento, may nabubuo na silang opinyon. Lahat na lang na nakikita, naririnig at nababasa nila ay paniniwalaan nila. Kung mapanghusga kang tao, tandaan mo ito, huwag kang padalos-dalos. There are always 3 sides of the story. Yours, theirs, and the truth. That's why don't believe everything you see, hear, and read. Seryosong issue na ngayon ang chismis. Seryosong issue na rin ang kasinungalingan. Kung may naririnig kang chismis dyan sa tabi-tabi, huwag kang maniwala kaagad. Check it out for yourself. Kahit totoo pa yung nasagap mong na balita, huwag mong ipagkalat. Kung madali kang maniwala sa mga issue na naririnig at nakikita mo, ibig sabihin na may kulang sa pag-iisip mo. Marami na ang sinungaling ngayon, kaya huwag kang maniwala kaagad. Ikaw ang dapat ang maghanap ng katotohanan. Ang mas nakakairita pa, kung pagsabihan mo ang mga taong ito na mali ang nalalaman nila, sila pa ang magagalit. Kasi paniwalang-paniwala sila na yun daw ang katotohanan at panghahawakan nila yon. Number 4, makasarili sila. Wala silang pakialam sa opinion mo at sa emosyon mo. Sila na lang ang palaging tama. Sabi ko nga kanina, kung ano ang mga naririnig nila, paniniwalaan nila yun kaagad na yun ang tama. Huwag kang makipagtalo sa kanila dahil matatalo ka lang. Ang maipapayo ko sa'yo ay magpakatotoo ka sa sarili mo.
Tanggapin mo na lang na wala silang pakialam sa emosyon mo. They have no regard for others' feelings or welfare. Oo, masarap magalit. Manggigigil ka sa kanila. Pero pakiusap, huwag mong laruin ang larong hinahain nila. Don't stoop to the level. Kung makikipagtalo ka sa kanila, pareho kayong magiging toxic. Tandaan mo, nagiging ganito ang isang tao dahil uhaw na uhaw sila ng atensyon. This is a powerful strategy to deal with extremely selfish people who refuse to regard others. Gagana ito kapag lumalayo ka sa kanila. Ang atensyon mo para sa sarili mo ay isang kayamanan, kaya huwag mo itong ibigay sa mga taong wala namang pakialam sa'yo. Kung hindi mo ibibigay ang iyong atensyon sa kanila, lalayo na ang mga yan. Number 5, iisipin nila na masama ka. Palagi silang mahinala sa bawat kinikilos mo. Madalas itong nangyayari sa relasyon. Halimbawa, nagte-text yung taong judgmental. Naghihintay siya ng reply mo. Tapos kung hindi ka nakapag-reply sa loob ng inaasahan nilang oras, so nag-a-assume sila na disrespectful kang tao. Hindi ba't napaka-unfair naman? Paano kung busy ka lang talaga? Pero ayaw nila ng ganoong dahilan. Kasi ang nasa isip nila, may ginagawa kang masama. Ayaw nilang makinig sa paliwanag mo. Huhusgahan ka na nila. Magagalit na sila. The problem here is that you were simply judged and condemned without any voice of your own. Number 6, dinadown ka nila. The first and most important thing to understand is that they put you down because it's their way of dealing with their own insecurities. Totoo yan, sila ang may mas maraming issue sa buhay kaysa sa'yo. Kung hindi mo sila maiiwasan dahil kasama mo sila sa trabaho, pero alam mo na yun ang kahinaan nila dahil nasa sa kanila ang negatibong ugali. Maawa ka na lang sa kanila. Just be diplomatic. Hindi naman habang buhay kasama mo sila. So don't take anything seriously or personally. Kung hindi sila pang habang buhay mong kasama, ibig sabihin na hindi mahalaga ang opinion nila tungkol sa'yo. Huwag kang magpakanay sa kanila. Dapat neutral lang ang ipapakita mong kabaitan sa kanila. Narcissist kasi ang mga taong ito. Ang mga taong mapanghusga ay mahigpit na humahawak sa kanilang personal choice. Kaya palagi nilang iniisip na sila ang pinakamataas sa lahat. At ang personal choices ng iba ay mababaw lang sa kanila. Pero ang totoo, dinadown nila ang iba dahil wala silang tiwala sa kanilang sarili at insecure sila. Number 7, gusto nilang sila ang nasa itaas. Lahat ng anggulo ng buhay mo, hinuhusgahan nila para lang masira ka. Gusto nilang sila ang nasa itaas. Insecurity is the only reason someone would be compelled to demean another person. They just want to make themselves better. Kaya huwag kang mag-focus sa kanila. Mag-focus ka sa sarili mo para maintindihan mo ang mga pinagagawa mo. Hindi ka madaling madown ng iba kung wala kang pakialam sa kanilang ginagawa. We have to begin by loving ourselves. It's the only way you can love other people. Kung may kakilala kang mahilig ng insulto at mang-down, makukuha mo ang punto na hindi rin nila mahal ang kanilang sarili. Ginawa nila ito para maramdaman nilang mas angat sila sa'yo. Number 8, hindi makatwiran ang kanilang inaasahan. Lahat ng taong mapanghusga ay parang sila ang may hawak sa buhay mo. Gusto nilang ma-meet mo ang mga expectations nila. Minsan nagkakaganito sila dahil lang din sa'yo. Naranasan ko na kasi ito noon eh. Parang sila na ang may hawak ng buhay ko. Kasi palagi akong umuo sa mga kahilingan nila. Palagi ko silang pinapakinggan. Palagi ko silang inuuna. Kahit hindi ko na kaya, kahit pagod na ako, kinakaya ko pa rin. Tapos ang resulta, parang nakukontrol na ako ng mga tao. Pero masarap naman sa pakiramdam kapag may mga taong umaasa sa'yo. Kasi feeling mo ay mahal ka nila. Pero kung sumobra naman, nakaka-drain naman ng energy. Kaya ano ang ginagawa ko ngayon? Umaasta ako na parang wala lang. Umaasta ako na wala akong kakayahan. Parang ganun lang. Tapos nag-drop na ang expectations nila. Pero ang mas mabisang paraan ay matuto kang humindi. Then go in secret and use your abilities to become whatever you like. And don't let these people benefit from it. Number 9, kinukontrol ka nila. Pero hindi naman sila ipinanganak na ganyan. Mabuting tao naman sila noon. Siguro nagbago sila dahil sa mga negatibong karanasan nila. Hinuhusgahan ka nila dahil gusto nilang makontrol ang emosyon mo. Huwag kang mag-focus sa kanila. Mag-focus ka sa pinagagawa nila sa'yo. Marunong silang mag-disguise eh. Umaasa silang concern sa'yo. Tutulungan ka daw nilang mag-improve. Pero kinukontrol ka na pala nila. They want to change you. Not to better your life, but to validate their lives and to keep you from outgrowing them. Kapag nangyari yon, mas madali ka nilang mahusgahan na palpak ang magmaneho ng buhay mo. Hanggang sa manghihina ka. Kung naloko ka man ng isang beses, ayos lang. Kung magpapaloko ka pa ulit, ang tanga mo na niyan. Stop letting them walk all over you. Stop being a punching bag. No one feels bad for you, and you're only embarrassing yourself.
Walang makakakontrol sa'yo kung hindi ka magpapakontrol. Huwag kang magtiwala kaagad sa mga taong nagpapakita ng sobrang kabaitan. Minsan ang sobra ay may masamang motibo pala. Number 10, nakapokus sila sa kamalian mo. Kung may kakilala ka man na nakapokus lang sa kamalian mo, na para bang wala ka nang ginawang tama sa buhay, don't even give a shit to what they say and what they do. Just ignore them. And if they don't get the message that you don't want to hear them speak, just tell it to their face. Our world is full of these kinds of people, and you find them everywhere. So just don't give a damn to anything they even utter. Number 11, sila lang ang tama palagi. Ang mga judgmental na tao, laging nag-iisip na sila lang ang tama. Lahat ng issue na nakikita nila, ikaw ang kanilang sinisisi. Lahat na lang ng ginagawa mo, basta't hindi swak sa inaasahan ng taong judgmental, iniisip na nila na mali ka na. Gusto nilang sila lang ang masusunod, pero magagalit naman kapag pagsabihan mo silang judgmental, kahit totoo naman. Number 12, insecure sila. Sa sobrang insecure nila, pilit ka nilang kontrolin. Kinukontrol ka nila kasi sobrang takot silang makaangat ka. Wala kasi silang kontrol sa sarili nilang buhay, kaya nangingialam na lang sa buhay mo. They might feel insecure about their own life choices, so they're desperate to be reassured that they've chosen well. The most important thing you can do is to have respect for yourself and be self-confident. Keep calm and keep listening. Sa mundo, kung saan na lamang ay nakita mo ang lungkot sa iyong ngiti, isang umagang di ka nabalik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya kung ang nais ko ay maging malaya. Magbubulag-bulagan ako, masakit man ito dito sa puso. Paalam na aking mahal, kahirap sabihin, di ako matatakot, mahihiya. Ano man ang sabihin nila,